tahasan tumanggi si BP Sara G na manumpa to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth sa pagdinig kahapon sa Kamara de Representantes sa komitiba ng Good Government and Public Accountability ukol sa usaping kung tama ba o hindi tama ang kanyang paggastos ng confidential fund or intelligence funds. Let us stop, look, and listen to BP Sara. The COMSEC to administer the oath of the invited guests and resource persons. Representatives and resource persons from the Office of the Vice President, COA, and DBM po. Thank you, ma'am. Mr. Chair? Yes, the Honorable Vice When you President. sent a letter to the Office of the Vice President, you attached a copy of the rules in aid of legislation? Yes po. Yes, sir. Nakalagay po doon na witnesses lang po ang ino-oath. Sabi niyo po ngayon sa amin, resource persons kami. Ang ano po, considered as resource person po. Ang ano po? Kayo po. Kaya nga po. Yes po. Lahat po ino-oath po. Yes. Apo. Nakalagay po sa rules ninyo, witnesses. Nakalagay po dito ngayon sa table, resource persons. Lahat po considered as resource person and witness. Lahat po naman kayo, lahat resource person pa eh. Wala pa naman po tayong tinatawag na, lahat po considered as resource person pa lang po. Right. Hey! Good morning! So pa rin po nyo lagi nakahandang maglingkod para sa 99.9% Masang Itzapuera, Mr. Juro, Dr. Sixto Kitkilatis Lagare, PhD, Public Administration, Honoris Causa. At syempre, bago po tayo po maimbulog sa ating pong kilatisan, pahirit muna ng suporta. Pahirit ng suporta dito po sa ating YouTube Juror Advocacy Channel. Libre lamang po ito. Alam ko yung lalahaning babayaran, no? Kaya, tara na. Mag-subscribe na po. Sabay pindot na rin ng notification bell para sa ganon ay kung meron tayong mga bagong live streaming o kaya ay uploaded videos, mga contents ay updated po kayo. No po. At syempre, like na rin po ninyo at huwag kalimutan i-share, no? Para mas marami po tayong mga kapwa kahanay sa 99.9% Masang Itzapuera na maimumulat sa nagdudumilat na katotohanan na hindi naman tayo dapat Itzapuera eh. We are the sovereign Filipino people. At kung paano nangyari na nagkabaliktad, abay, yan po ang ating binibigyan rito ng liwanag. Ano po? Hit and run pala. Hit and run lang pala. Ang balak gawin ni Inday Sara sa kanyang pagdalo sa naturang pagdinig. Pagkatapos niyang kundinahin, lapastanganin, depende kung saan kayo bakod ng galing, ano? Ang mga kongresista na siya di umano ay kinukuyog. Para mawalan na siya ng tsansa sa halalang 2028. Sabay, may I go out? So may I go out siya, pinatakas naman siya. Pinatakas. Parang gano'n eh, ano, pinatakas. Tuloy, abay, pinuna siya ni Congresswoman, ano ba siya, Beatrix Luistro ng Batangas. Ano ho?
At ang sabi niya, Madam Vice President, nais ko lang ipaalala sa iyo na public officers, public officials, and employees must at all times be accountable to the people. Ang budget po ng ating bansa ay napapaloob din sa isang batas, saklaw ng kapangyarihan ng Kongreso, and that is the power to legislate. To be able to make sure that the power of the purse is properly exercised, we are granted as well by the oversight power. And that is to make sure that all our legislations, that includes the budget of the national government, the General Appropriations Act, are well complied with by our fellow public servants. I hope that the OVP will be enlightened to address the issues instead of attacking this institution, of politicizing and matters concerning politics, Mr. Chair. Third, Mr. Chair, we should be uniform in the application of our rules. If we are guided by the constitutional mandate that public office is a public trust. Alam nyo, siguro idagdag na rin natin ang rejoinder naman itong si Congressman Jojo Lara. Ang sabi niya, hindi lang dapat mga opisyal ng gobyerno ang accountable at panmananagot, bagkus isama na din natin ang mga kawani ng COA. Dapat pati kayong mananagot kapag tinulugan niyo sa pansitan ang inyong tungkulin. Roll, VTR. Ulit yan. So, ganun din dito sa mga paglabag na ito. And of course, ano ko na lang dito, Mr. Chair, na if I may suggest, no, para ito na yung mga COA auditors din, kasi nangyayari dito, with due respect sa inyo, auditor, no, and other auditors, no, kung talagang trabaho lang talaga ginagawa natin with no intent na madidelay ito, no, kailangan balang araw pag talaga yung very subjective ang pagiging cause of delay, dapat hold accountable din ang auditors at magkaroon din ng penalty, no, Mr. Chair, para maging deterrent din sa kanila. Ang tinutukoy na probiso sa saligang batas ni na Congresswoman Luistro at Congressman Lara ay ito pong Artikulo 11 ng saligang batas ng Pilipinas 1987 or 1987 Constitution. At dito sa Artikulo 11, malinaw na nakasaad, public officials or officers and employees must at all times be accountable to the people. Malinaw, maliwanag. Ang siste, tayo mga mamayan ang na-11 rito eh. Tayo ang na-11. Bakit o kanyo? Abay, puntahan po natin, pasyalan po natin ang Bill of Rights. No? Artikulo 3, Section 14, Subparagraph 1 and Subparagraph 2. Ito po yung kumansila, no? Sa iginigiit, nakaukit sa saligang batas that public official must at all times be accountable to the sovereign Filipino people. Pansinin po ninyo, Bill of Rights, Section 14, Subparagraph 1. No person shall be held to answer for a criminal offense without due process of law.
ang provision po na ito ay hinugot doon sa 5th Amendment ng United States Constitution. At ito po ang nakaukit roon. No person shall be held to answer for a capital or otherwise infamous crime unless on a presentment or indictment of a grand jury. Balikan po natin yung Bill of Rights, Section 14, sub-paragraph 1. No person shall be held to answer for a criminal offense without due process of law. Hindi po malinaw rito, hindi nilinaw dito kung ano yung due process of law. Samantalang doon sa kanilang pinaghugutan, ang 5th Amendment ng US Constitution, malinaw na ang rule of law ay yung pong presentment or indictment of a grand jury. Sa mga hindi po nakakaalam, ang grand jury po ay binubuo ng 23 mga pangkaraniwang Amerikano na siya pong kumikilatis kung yung akusasyon ng korupsyon, human rights violations, land grabbing, drug trafficking, rape, at kung ano-ano pang mga kaungasan o cancer sa ating lipunan, akusado ba ay guilty o inosente. Ito po mga grand jurors na 23 katao, abay, malabo pa po sa sabaw ng first class na pusit na masindikato o mamanipula ng kahit na sinong ungas sa buong gobyerno. Yan po ang maliwanag riyan. Kaya patas ang kanila pong inilalapag na indictment or sakdal. Ang indictment po ay sakdal. Ano man sakdal na kanila pong ilalapag, abay, yun po ay maliwanag na ala po, hindi po sila under duress. Ala pong nagmamanipula sa kanila, alam bumubulong sa kanila, walang nagbabanta sa kanila, wala pong sinagsasabi na tanggalin kita bilang wala po. Sa madaling salita, sila po ay malayang makapaglalapag ng katotohanan. Yan lang po hinanap nila, hindi po yung batas, kundi kung ano yung katotohanan. Batay sa mga testimonya at ebidensya na inilalapag sa kanilang harapan. Kumustahin naman po natin ang kapareho-parehong Section 14 sa ating Bill of Rights, sub-paragraph 2. At dito nakasaad, in all criminal prosecutions, the accused shall be presumed innocent until the contrary is proved to have a speedy, impartial, and public trial. Ngayon, saan naman po ito hinugot? Ito pong Section 14, sub-paragraph 2 ng Article 3 ay hinugot sa 6th Amendment ng US Constitution. At malinaw po nakasa dito, in all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial by an impartial jury of the state and the district wherein the crime shall have been committed. So, ang sinasabi lang doon ay trial. Kung balikan po natin yung Artikulo 3, Section 14, subparagraph 2, ang sinasabi lang dito, in all criminal prosecutions, the accused shall be presumed innocent. Tama naman yan. Until the contrary is proved, blah, 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 to have a speedy, impartial, and public trial. Inumit po nila yung kataga na impartial trial by a jury.
Diba? Na napakamahalaga. Ano po naman itong jury? Trial jury po ang tinutukoy dito. Ang trial jury po ay binubuo ng 12 na mga mamayan, pangkaraniwang mga mamayan, 18 anyos pataas at randomly selected. Yun po yung unang sigwada. Yung pong pagrarapol sa lahat ng 18 anyos pataas sa estado, sa state. Kaya, balikan lang natin ito para mas malinaw po tayo ang mga pinanggagalingan po natin, no ba? By an impartial jury of the state and district wherein the crime shall have been committed. So yung pong state and district, halimbawa, dito sa New York, merong district or Manhattan district sa kaso ni Trump. So, ibig sabihin, yung mga taga New York lang na taga Manhattan district ang maaring makasali doon sa pagrarapol para ma-impanel ang 12 jurors. Hindi po pwede rito yung taga Texas. Hindi rin po pwede rito yung mga taga California o taga kung saan pa, na lupalo pa, Virginia. Hindi rin po pwede doon yung taga Washington, D.C. Ang po pwede lang yung mga taga Manhattan District ng New York. Hindi po pwedeng buong mga New Yorker, hindi po pwede. So, lahat ng 18 anyos na nasa listahan nila sa pool, irarapol. Halimbawa, doon sa isang trial, pagpalagay natin sa Pilipinas, kung sa Quezon City ang trial, katulad ng mga kaso ni Kibuloy, lahat po ng mga taga Quezon City, RTC, Regional Trial Court, yun yung isang distrito kung dito sa atin settings, So, lahat lang ng mga taga Quezon City RTC na sasakupan area of responsibility ang siya kasama sa iraraffle. So, kung halimbawa sa araw na ito, o kaya sa araw na bukas, o kaya ay sa susunod na buwan, petsa 1, Oktubre 1, halimbawa, meron naka-schedule na lilitisin na 3 kaso. So, sa 3 kaso, ibig sabihin, ang kakailangan ng mga juror ay 12, 24, 36. Diba? 36 lahat ng juror na kakailanganin. Sa isang kaso, 12. So, malamang ang kanilang isusumon for jury duty, yung lalabas sa rapol, bawat kaso, palagay mo ng 100. Para sigurado na talaga makapagpamili ng gusto ang abogado ng akusado at ang prosecutor at yung judge. Makapamili sila kung sino-sino doon yung walang bias, yung walang kinikilingan. So, 300 ang irarapol. Pagkalabas sa rapol ng 300, isusumon na yun, padadala ng summon for jury duty sa October 1. Pagdating ng October 1, kailangan dumating yung 300 doon in pain of penalty. Pagdating ng 300 doon, medyo i-briefing sila. May isang in-charge talaga na bibigay sa kanila ng briefing o orientation para malaman nila kung ano ba papel namin dito. At ang papel nila doon, makinig sa mga ebidensya at testimonya habang naglilitis. Pwede silang gumawa ng note at kung meron silang gusto liwanagin, pwede silang magsumulat sa prasong papel, bibigay na doon sa bailiff, yung bailiff naman bibigay doon sa judge. At yung judge ang magtatanong doon sa testigo, yung tanong ng kahit na sinong juror doon. Pagkatapos, pwede sila maglagay ng notes.
sa araw-araw na paglilitis. Kasi araw-araw paglilitis mula umaga hanggang hapon. Diba? Lunes hanggang, usually Lunes hanggang Huwebes. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, minsan lumalagpas pa. Pag Friday, ala silang hearing sapagkat may mga administrative duties naman yung judge na siyang kanyang inaatupag sa araw na Biyernes. No? So, rest day po nila yung Biyernes. Okay. So, dito po muna tayo sa impaneling. Now, matapos na na-briefing na itong mga nag-report for jury duty, no, na ilan yun, sa ating example ay 300, 100 sa bawat kaso. Okay? Ipadadala na sila doon sa kanilang assignment na korte. So doon pala nila, actually hindi pa nila alam kung yung kaso na kanilang kaharapin diba? Pagdating nila doon, well, siguro alam na nila kung, hindi, dapat pala sinasabi na sa kanila yon. Pagdating doon sa kung tawagin naman ay voir dire, yun na po yung final selection process, no? Para out of 100, kukunin na yung 12. So, tatanungin ngayon sila ng mga abogado, maging yung judge, no, patungkol doon sa kanilang killing. May killing ka ba? May bias ka ba patungkol sa bawat o wala? Yun ang talaga. Kasi gusto nga ang katotohanan ay lumutang. Okay, so pagkaraan na impanel na yung 12, umpisa na kaagad yung paglilitis. Diba? Sa madaling salita, mula doon sa panahon kung saan nabasa ng sakdal na arrange na yung akusado. Halimbawa, yung sa kaso ni Kibuloy, na-arrange siya nung nakaraang araw, di ba? Ilang araw ang nakalipas. Diba? So, pagkatapos niya ma-arrange, usually binibigyan ang mga akusado ng 7 buwan para paghandaan ng kanilang kaso. So, sa loob ng 7 buwan, wala pang naka-impanel na juror. Wala pa siyang gagapangin, susuhulan, tatakutin, or what have you, sa loob ng 7 buwan. Makikita niya lang yung mga juror pagdating na ng takdang araw na paglilitis kung saan doon na mismo i-impanel yung mga juror. And so, gamit ang sentido komon ng pangkaraniwang tao, tutuklasin ng mga juror ang katotohanan. Hindi yung batas, kundi yung katotohanan. Yun ang kanilang papel na gagampanan. Kaya kayang-kaya ng kahit na sinong Pilipino, 18 anyos, nakatapagtapos mo ng mataas na, matayog na pinag-aralan o hindi, kayang-kaya tumuklas ng katotohanan. Kahit na ngayon 7-year-old idiot kayang-kaya tumuklas ng katotohanan. Yung pa 18 anyos pataas. And so, balik tayo rito sa section 14, subparagraph 2, in relation to the 6th Amendment na kanilang pinagkopyahan. Nangopya na nga lang, mali pa. O sinadya nila talaga ang pagkakamali dahil, kung ito ang kanilang kinopya ng tuluyan, jury justice system ang meron dito sa ating bayan. Tayo mga mamayan na dapat lang naman dahil mga soberano tayo, hindi po ba? Ang huhusga. Kung akusado sa korupsyon, human rights violations, land grabbing, illegal drug trading, rape, at kung ano-ano pang mga kaungasan ay guilty o inosente. Sa kabilang banda, dahil ipinagkait nga sa mga mamayan ang karapatan sa trial by jury, nilagay lang rito ay trial. So anong meron sa atin? Hukuman trial by palakasan. Nagpatuloy lamang ang hukumang pamana ng mga Kastila na ginamit sa ating mga ninuno upang
ang kanilang mga, sa bagay, wala naman silang karapatan di ba? Pero, para lang magkaroon ng semblance. Diba? Kumbaga, inuuto lang at ginuguyo lang tayo. Ayan, nakita nyo naman, buhay na buhay ang katarungan. May katarungan sa ating bayan dahil yan, si Rizal duman sa paglilitis nga lang, guilty siya. Kaya kailangan niya parusahan ng kamatayan. Si Andres Bonifacio duman din sa paglilitis. Trial by jury pa ngayon. Sa bagay, yung kay Rizal, ganun din, trial by jury. Kasi tatlo-tatlo yung mga huwes Diba? Pero guilty siya. Pero, di na natin sa, sa sistema ng katarungan. Ano katarungan naman? Pambihirap pati sa... Para malinaw ang ating usapan, ang bukod tangi lamang, or put it this way, first things first, justice change. Kung gusto natin na makamtan ang matagal ng mailap na pangarap Pinoy, ang pagkakaroon ng makatarungan at makataong lipunan na ating inukit sa preamble ng 1987 Constitution. At ano sabi doon? Kami, ang mga soberanong mamamayang Pilipino, sa gabay at patnubay ng Panginoon Diyos, ay magtatatag ng isang makatarungan at makataong lipunan sapagkat nais namin mapangalagaan at pakinabangan ng tanan ang mga biyaya ng kalayaan at demokrasya. Ano ba yung mga biyaya ng kalayaan at demokrasya? Abay, ito po yung unang-una, yung likas po nating kayamanan. Sandamukal, sandamakmak. Sino lang nakikinabang? Abay, malinaw, yun lamang pong kulto kawatan sa buong pamahalaan. Yung ating ginto, yung ating pong natural gas, yung ating pong deuterium, di pa nahango yan. Yung katakot-takot na kayamanan dyan sa West Philippine Sea, maging sa Philippine rice, yung malampaya. Yung malampaya po natin, sila na kinabang. Si Janice Oy, na tuta, dami, ni Digonggong, at yung mga tirador niya dyan sa Department of Energy. Dapat lahat tayo nakikinabang po rin. At marami pang ibang mga kalikas na kayamanan na pamana ni Ama. Mga kulto kawatan na nakikinabang. So, ang atin pong solusyon na alam ay ito pong proposed First Amendment sa Bill of Rights. Ritukuhin na natin ng konti itong Section 14, subparagraph 1 and 2. So ito po, no person, sa paragraph 1, shall be held to answer for a criminal offense without an indictment from a grand jury. Ito kulang indictment at presentment diba? Para maayos, without a presentment or indictment from a grand jury. At dito naman po sa subparagraph 2, ayusin natin, ilagay natin sa tono. In all criminal prosecutions, the accused shall be presumed innocent until the contrary is proved, and shall enjoy the right to be heard by himself and counsel, to be informed of the nature and cause of the accusations against him, to have a speedy, public, and impartial trial in a jury of sovereign Filipino people, 18 years old above, able to read and write,
randomly selected to meet the witnesses face-to-face and to have compulsory process to secure the attendance of witnesses and the production of evidence in his behalf. However, after blah 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 blah. Para malinaw, ano po? Para malinaw kung saan tayo humuhugot ng atin pong advokasya. Ha? Areglado. Ang tanong, ito ba'y kayang ihain ang amenda na ito? Na sa kasalukuyang mga nakaupo dyan, mga kinatawanis at mga senadores na nakapwesto sa ngayon? O maging yung mga gusto pang pumwesto na malinaw naman na mga kulto kawatan? Hindi. Malabo pa ho yan sa first class na sabaw ng pusit. Na ihahain nila ito. Kasi kumbaga, walan sila ng pagkakataon, ng oportunidad na manggitata sa nakaw na kayamanan na siya naman kanilang pinagsusumikapan para, di ba, maluklok sa pwesto. Kasi hodang ipapatay nila yung kalaban nila, kasi hodang gumastos sila, gamit ang pera ng kanilang mga supporters na makikinabang din pag sila ay napwesto. Kaya ba na, hamunin natin sila. Mga kagalang-galang na senadores, kaya nyo bang ihain ito? Kung hindi nyo kaya, na malamang naman na hindi, ito po ang advokasya ng Team Juror Advocate Candidate 2025 at maging sa 2028. No? Ito po ang advokasya natin. At hindi lang kiyaw-kiyaw ito, samahan pa po natin ito ng dokumento. Ng sagradong kasunduan sa pagitan natin ng Team Juror at ng mga mamamayan. At sa sandali na hindi tayo tumupad, ito ay pwedeng gamitin para tayo mapatalsik sa pwesto. Kung hindi tayo kusang, I'm talking about the Team Juror, pag hindi tayo nagkusa na bumitaw sa pwesto, pwedeng gamitin itong sagradong kasunduan ng kita sinong mga mamamayan para tayo ay patalsikin. Areglado. Sino yung Team Juror Advocate Candidate natin? Lahat tayo. Nasahanay ng masang 99.9% masang itsapwera ay maari pong maging Juror Advocate Candidate. Kopyahin nyo na lamang ito. Lagay nyo yung pangalan ninyo riyan. Anong posisyon ang gusto nyo takbuhan? Walang pera-pera po rito. Sa mga hindi naman tatakbo, walang balak na mahirapan pa o kaya tingin nila wala silang kakayahan, pwede ko kayong mag-endorso. I-endorso nyo kung sino yung gusto nyo. At syempre, supportan po natin. Mag-ambagan tayo kahit na piso-piso. Depende sa kakayanin po ng bawat isa sa atin. Para tayo ay merong tsansa, pag-asa na mabaklas ang kulto kawatan sa buong pamahalaan. Ito po yung mga sarili nating mga kababayan na naghahari-harian. Paalala lamang po, napatalsik na ng ating mga ninuno ang kulto kawatan ng mga dayuhang naghahari-harian. Panahon na naman po natin ngayon. Obligasyon po natin, patriotikong tungkulin po natin na patalsikin ang kulto kawatan na naghahari-harian sa buong pamahalaan na masaklap maisipin mismong ating mga kababayan. Areglado. Para sa 99.9% masang itsapwera, ako pa rin po inyo lagi nakandang maglingkod, Dr. Sixto Kitkilatis Lagare po lamang. May God bless us all. May God bless Philippines. Dapat lang, juror tayo.